I hate you, Adonis. Mangiyak-ngiyak na sikmat ni Hazel sa kanya pagising pa lang nila ng umagang to. Nanlalata to nakaupo habang nababalabal sa katawan nito ang kumot at hawak ang stainless na tasa, nagkakape. Ang mukha kababakasan ng pagod. Ang boses ay bagyang paos at ang labi namumula. Nang tumayo to nanginginig ang balakang at tuhod nito papaupo sa higaan nila. He knew that they overdid it last night. Kaya naman ito todo reklamong dalagang masakit ang balakang nito. Pero alam niyang kahit puro reklamo to, ito naman ang nag-i-initiate sa kanila. At kung magbiro pati walang pinipiling lugar. Paano ko maglalakad nito pa uwi kung gantong tinatamad ang buong katawan ko dahil sa sobrang pagod? Padaeng nasabi nito. Ngumisi siya at biniro to. Habang nagtatalik tayo kagabi, hindi naman kita narinig na nagreklamo. Pero bakit ngayon para kang parot kakaulit sa I hate you na yan? Alam naman nating patay na patay ka talaga sa akin. Ngunit parang biging nagpatuloy pa rin. Para kang di napapagod, sige pa rin sa pagsisid. Pero wala akong maalala. Nangaasar pang banat niya. Ang naririnig ko lang, harder at I want more. Whatever. Sumusukong wika nito. Inignora siya nito at binaba ang hawak na tasa at hinilot ang balakang. Napapangiwi ito tuwing pipisilin nito yon at lihim siyang natutuwa sa nakikitang reaksyon nito. Ibig sabihin kasi nag-enjoy din to sa extraneous exercise nila kagabi. Gusto mo bang ako na magmasahe sa'yo? Alok niya. No, it would be a disaster if I let you massage me. Bulalas nito at matigas na umiling. Bakit naman disaster? Magiging okay ka naman pagkatapos kitang... Shut up! Mauwi na naman sa ibang bagay pag pinayagan kita. Lokot ng ilong natanggi nito. Sa tigas ng pag-iling parang di na siya nito pabibigyan kung kalabitin niya to sa sunod. Gumisi siya kaya umingos to. Nagluto siya ng agahan nila at may dala silang tinapay at itlog kaya ito ang inihanda niya. Ginawa niyang palaman ng itlog. Na matapos silang kumain tumayo siya at nilahad ang kamay kay Hazel. Bakit? Walang kalatoy-latoy na bigkas nito. Maglalakad-lakad lang tayo rito at hindi ka lang naupo dyan. May banda rito madaming wild orchids sa mga puno. Kundi ako nagkakamali ngayon ang pamumukadkad ng bulaklak nila. Ayaw mo bang makita at kunan ng larawan? Tinanggap naman ito ang kamay niya at hinilato patayo pagkatapos mabagal silang naglakad. Pero napansin niya na palingon-lingon to sa camping site nila. Halatang nag-aalala to sa mga gamit nila na baka mawala ang mga yon. Pinisil niya ang kamay nito para bigyan to ng assurance na okay lang iwan nila ang gamit nila doon. Walang masyadong taong pumupunta rito. Kung meron man yung mga nag-aayos lang ng tubo kung walang tubig sa gripo. Nag-aalala kasi ako na baka may sumira sa tent. Hayag nito. Ilang araw ko nag-camping dito noon pero wala naman masamang nangyari sa akin. Kaya ipalagay mo yung loob mo. Saan niya? Mga ilang metro din ang layo ng destinasyon nila pero di nagreklamong dalaga. Dahil sa bandang to patas ang dinaraanan nila. May nakita pa silang mga wild berries na kinuha niya at kinakain ito. Tulad to ng mga kinuha niya kahapon. Maasim pero matamis. Natural ang lasa. Komento nito at mahalang sumibo pa ng isa. I like it. Nandito na tayo. Inakbay niya to at tinuro ang mga orchids sa sanga ng mga puno. Tama nga siya dahil bloom ang mga yon. Kulay violet at puti ang bulaklak pero pinagbabawal na kumuha kaya di pinapakalaman ng mga tao rito. Kung gusto mo makita ang kagandahan ng orchids, umaakit sila dito. Masisira daw ang kagandahan ng lugar na to kung mawawala ang mga gantong orchids. May paghangang nilibot ni Hazel ang mata sa paligid. Hindi nito nakalimutan kumuha ng mga pictures. Nag-cross arm siya habang pinagmamasdan tong maglakad-lakad. Pahinto-hinto to sa isang tabi para tingnan ang ibang wild na halaman o bulaklak at inaamoy o kaya kinukunan ng larawan. Parang nalimutan nito ang reklamo tungkol sa masakit at pagod na binti nito. Pero may nahagip ang mata niya sa isang sanga ng may katamtamang laking pine tree at mabilis tinawag niya to nang magawi to sa bandang yon. Hazel, stop right there and don't move. Pinilit niyang maging mahinahon ng boses para dito mataranta. Bakit? Kinakabahan tanong nito pero di din naman to gumagalaw. Kumuha siya ng isang kahoy at tandahang lumapit sa pwesto ng dalaga. Ang ahas na nasa sanga nagsimulang kumilos para tuklawin si Hazel. At sa sandaling malapit na nitong gawin siya namang paghampas niya ng kahoy sa ulo ng ahas. Pawisan at namumutla ang dalaga pero tinutup nito ang bibig para hindi sumigaw sa takot. Inulit niyang hinampas muli ang ahas bago hinila payakap ang dalaga at lumayo sila doon. Naangatog na huminga ito ng malalim. Bakit di mo sinabing may ahas dito? Kasukalan to kaya may mga ahas. Di ko lang inaasang makakakita tayo ngayon.
Ano, gusto mo na bang bumalik tayo? Oo, marami naman ako nakuhang pictures, tugon nito. Kaya naman hawak kamay bumalik sila camping site nila at pagod na naupo. Anong oras tayo uuwi? Tanong agad nito. Mamayang alauna. Pababa ng daan kaya hindi tayo magagabihan sa daan. Kahapon kasi paakit ang dinaanan natin kaya't natagalan bago makarating dito. Hayag niya. Pero bago tayo umuwi gusto kong maligo. Sinulyapan nito ang bukal. Gamitin mo yung malit na kalderong tabo dahil hindi ka pwedeng lumusong dyan. Di siya tumutol sa sinabi nito bagkos tumango siya. Kinuha pa ang kalderong hinugasan niya at minigay dito. Agad tong nagkabalat nang makita niya ang mga pulang marka sa katawan nito na panunok siya. Siya lahat may gawanan sa dalaga at aaminin niya pakiramdam niya branded niya na to. Di lang niya to kasintahan kundi pag-aari talaga ng buong buo na di na to makukuha pa ng ibang lalaki. Did you forget why she's here and seducing you? Paalala ng kanyang utak. Kaya naman ang tuwang naramdamay na tabunan ng puot at pagkamuhi para sa babae. Di pa rin maiwasan na dahil sa pag-ibig niya rito nakalimutan ang sadya nito sa kanya. At nainis siya sa sarili dahil hindi niya may kakaila. Kahit galit siya rito, inuokupa pa rin ito ang puso niya. Na kung pwede iwaksin niya ang ginawa na niya. Pero di madali na makalimutan niya ang nararamdaman niya rito. Lalo pa kasama niya to. Tinalikuran niyang naliligong dalaga at nagsimulang ayusin ang mga gamit nila. Inuna niya ang mga gamit nila sa loob ng tent bago inihuli ito. Saktong naayos na niya lahat tapos naman nang naligo ang dalaga. Talagang nag-enjoy to dahil natagalan to sa paliligo. Ang sarap maligo. Gamang tubig. Nagpalit pa to ng damit at pininasan ng buhok gamit ang isang t-shirt niya na kinuha nito sa bag. Kapag may time ulit gusto kong bumalik tayo rito. Baka bumalik ka sa Amerika pag plano ko uling pumunta rito. Komento niya. Naglalambing na niyakap siya nito. Pinili ko na rito, hindi ba? Kaya kahit ano pang sabihin nila, hindi ako babalik doon. Pinisil niya ang pisngi nito. Sinukbit niya ang bag at binitbit naman ang isa. Nagpatiyo nang naglakad na siya at di napansin ang emosyong lumarawan sa mukha ng dalaga. Nakalambong ang mukha ni Hazel sa nakitang pag-iwas ng binata na ipinagpatuloy ang topic na to. Feeling niya walang tiwala to sa kanya at hindi naniniwala na kaya niya ipaglaban to kung sakaling kukontra ang parents niya. Sumikip ang dibdib niya sa inasal nito at nagbaba ng tingin. Ang isang buti lang luhang tumulo sa mata niya mabilis pinunasan. Kinuha ang bag niya at mabigat ang loob na sumunod dito. Nakayuko siya habang naglalakad at iniisip kung bakit sa ting pupunta sa usapan nilang tungkol dito palaging umiiwas sa huli sa Adonis. Kapag binabanggit tungkol sa magulang niya, parang lumalamig din ang tuptong ginagamit ito sa kanya. Pero agad babalik sa normal ang boses kaya't nilalagay nito sa likod ang utak niya. Kung ganyan ka maglakad, baka madulas ka at maaksidente. Narinig niyang bigkas ni Adonis. Lumunok siya para lasing nakabara sa lalamunan niya. Ngumiti rin siya at nagtaas ng ulo. Di niya alam kung tabingi pa ang ngiti niya. Binibilang ko lang kung ilang hakbang layo ng bukal na to hanggang sa makauwi tayo. Pero nakakapagod pala magbilang? Ilang hakbang na bang nabilang mo? Kaswal na tanong nito. 100, pagsasinungaling niya. Pero hindi pa rin natin napangalahati ang daan. Pero ang dahilan ng pagpunta mo sa poder ko, napangalahati mo na ba? At malapit mo na makamit ang rason kung bakit ka nandito? What? Napatitig siya sa likod nito at may malaking question mark sa itaas ng ulong hinabol niya to. Ano yun, Adonis? Di ko naintindihan yung buong tanong mo. Alam niya nagsasalita to pero di niya marinig ng maigi. I won't tell you. But why? She whined. Because. Bigla tong huminto at tumarap sa kanya at dahil nahabol niya to, bumangga ang noon niya sa matigas sa dibdib nito. Nang tumingala siya rito, ngumiti ito bago yumuko at halikan ang kanyang noo. I don't want to. Lumabi siya at tumiyad sabay kagat sa baba nito. Bad, Adonis? Tumawa to at muli siyang hinalikan sa noo. Hazel, mahal na mahal kita. Pero sana katulad ng pagmamahal ko sa iyo ang nararamdaman mo. But I really do love you, babe. Nakangusong sambit niya. Hinaplos nito ang kanyang ilong bago ginagap ang kamay nito at nagpatuloy sila sa pag-uwi. Tinignan niya ang kamay nilang dalawa na may pilit ng ngiti sa kanyang labi. Napansin niyang parang kulang saya sa emosyon sa mata nito nang sabihin niyang mahal niya to. Adonis, hanggang ngayon nasa isip mo pa rin ang tungkol sa kasal na narinig mo, di ba? Gusto niyang itanong to pero pinigilan ng sarili. Papatunayan na lang niya sa binata kung naman ang kinababahala nito ay walang katuturan iyon. She will show him how serious she is about him.
Kung pwede siyang mag-propose ng kasal dito ay gagawin niya. Mapatunayan lang niya kung gaano siya kaseryoso dito. Naupo si Hazel sa sofa pagkarating nila sa bahay. Tama nga sinabi ni Adonis na mas matagal kang makakarating sa bukal kaysa pag-uuwi ka. Alauna sila bumaba ng bundok at alas 5 nakauwi. Di tulad kahapon ay isang araw talaga silang umakyat bakit sa may bukal. Di naman siya sobrang pagod pero ang binti at paa niyang namamanhid. Siguro dahil sa layo ng nilakad nilang dalawa. Dumako ang tingin niya kay Adonis na binaba ang hiking bag sa sahig. Kapag dakay na upo at inalis ang suot na hiking boots, tahimik lang din niyang pinunood bawat kilos nito. Parang nasasanay na siya na kahit dito nagsasalita, basta't nasa tabi niya to at nakikita, kontento ng puso niya. Nang maalis ito ang suot na boots at medyas, tumayo ito at lumapit sa kanya. Lahat ng sakit at tampo na naramdaman niya kanina ay agad naglaho nang lumuhod to at alisin ang sapatos niya. Hindi maayos ang pagkakatali ng buhok nito, kaya't nalaglagyan at tatakpan ng mata nito. Inalis ang tali sa buhok nito at pagkatapos muling tinaling into a messy bun. At dahil nakayukuto, kita niya ang matangos na ilong nito. Pinindot niya yun at di naman to nag-react o sinaway siya, kaya naman nag-iba siya ng teknik at pinadaan yon ng kanyang daliri. Such a beautiful nose, she murmured. Pinisil to bago binawi ang kamay at hinawakan naman to sa tenga. You like my nose? Tumingala to sa kanya dahil tapos na nitong alisin ang boots niya. Hindi lang ilong mo, your eyes, your lips, your hair and ears, everything about you. I found it very attractive. Anas niya at habang sinasabi ang mga to, hinahawakan niya bawat parte ng katawan nitong binabanggit niya. Tumigil ang daliri niya sa Adam's apple nito na gumalaw ng lumunok ito. At ito ang gusto kong halikan sa una pa lang na nasilayan kita. When it's moving, I find it sexy and hot. Go ahead. Pagbibigay nito ng permiso sa kanya. Bagya pa tong tumingala para bigyan siya ng access na gawin ang sinabi niya. Yumuko nga siya, tinalikan yon. Di agad niyan layo ang mukha at dinilaan yon. Nakangiti na siya nang umayos siya ng upo. His eyes were burning with lust as he stared at her. But as the tension between them grew heavy, the door behind them slammed open and Rigor entered. He is frowning and when he saw them being all lovey-dovey, he scrunched his eyebrows and snorted. Sa totoo lang gusto niyang maasar sa lalaking to dahil sa tuwi na pinuputol ang moment nilang dalawa. Para kasing sinasadyang sirain ang mood na unti-unting nabubuo sa pagitan nila ng kanyang kasintahan. Kanina pa ako kumakatok at hindi niya man lang ako pinagbubuksan. Naiiritang saad nito. Wala tong pakialam anong posisyon ang meron silang dalawa na umupo ito sa sofa. Mas siya pa nga nakaramdam ng hiya dahil sa kilos nito. Tumikim si Adonis at tumayo tapos umupo sa tabi niya. Siya na may tiningnan ang lalaki na hindi may pintang mukha, halatang mainit ang ulo. Nag-away ba kayo ng asawa mo? O sisa ni Adonis sa kaibigan? I don't know. She's been giving me the cold shoulder since this morning and I don't understand why. Lukot ang mukhang bulalas nito. Nang marinig niya ang tampo sa boses nito, sa halip na galit na patitig siya sa lalaki. So nagkukunwari tong galit kay Bella. Pero sa katunayan, nagtatampo lang to. Tapos bigla niya naalala yung nakita niya kay Adonis. Nakangiti to pero nanonood naman sa kaluluwa niya ang lamig ng boses nito. Alin kaya sa dalawang yon ang totoong nararamdaman ni Adonis? Is he a two-faced person? But her heart is telling her that Adonis is a good person, that he's not a black-bellied man who is secretly evil and just hiding his true face to her. Naniniwala pa rin siya sa lahat na nakita at pinakita nito sa kanya. Pero ba't may parte sa kanya na nagdududa siya? Ano ba kasing ginawa mo? Tanong niya. Wala. Umiling pa to na parang wala talaga tong ideya kung ba't galit ang asawa nito. Then maybe she's just having a period of this month. Saad niya at napatingin to sa kanya. Or maybe naglilihi siya? Alin na lang sa dalawang rason kung ba't siya naiirita ng walang dahilan. Biglang napatayo si Rigor. Thank you, Hazel. Mukhang alam ko ng dahilan. Narinig ko minsan na banggit niya hindi na siya dinadatnan. Nagmamadaling lumapit to sa pinto at bago to tuluyan umalis, lumingon to sa kanila. Para may bigla tong naalala sa pilong umiti. Ipagpatuloy niyo ang ginagawa niyo. Sorry na disturbo ko kayo. Ganun ba talaga ang kaibigan mo? Tanong niya kay Adonis nung wala na si Rigor. Yeah. Sa tuwing may tampuhan sila, pupunta siya rito at uupo ng 5 minuto. Magrereklamo lang sa akin tas magpapaalam na uuwi. He can't bear to leave his wife and she's sulking. Ganon niya kamahal si Bella. Adonis? Tawag niya rito, tumilig sa braso nito.
Wala ka rin bang balak magkaroon ng anak? Of course, I do have plans to have a child of my own. Sinong lalaki ang ayaw ng anak? Hinintay niyang idugtong nito na nahanap nitong magiging ina ng anak niya. At siya iyon, pero hindi na to nagpatuloy sa pagsalita. Umalis siya sa pagkakahilig dito at tiningnan ang mukha nito. Sinilubong nito ang tingin niya at ang matiim na titig ni Adonis ay parang binabasa nito ang iniisip niya. Kaya ngumiti ito at pinitik ang noon niya. Matulog ka na. Saad nito na makaramdam siya ng dismaya. Ayaw ba nitong sabihin yun sa kanya para lambingin siya? Ayaw mo ba ako maging ina ng anak mo? Hindi yan na napigilang itanong dito. Kahit kasi naghintay siya ng ilang minuto, hindi nito binanggit ang katigang yon. Sabi ko na eh, you're waiting for me to say that? Sinuklay nito ang buhok niya habang pinapasadahan nito ng tingin ang kanyang mukha. Because I really want to be your wife and the mother of your child, and I'm waiting for you to say that? Mahinang bigkas niya. Hindi rin niya naitago ang tampo sa kanyang boses. Gusto ko lang na makita kung ano ang magiging reaksyon mo. Nakangising tura nito bago sumeryoso ang mukha nito. Gustong gusto ko na ikaw magiging ina ng anak ko, Hazel. Nung oras na realize kong mahal kita, ay agad nang pumasok ikaw sa isip ko. Gusto kong ora mismo magpapakasal tayo pagkatapos kitang dalhin sa bahay ng magulang ko at formal na ipakilala kita sa kanila. At gusto ko na agaran mabigyan mo rin ako ng anak para makumpletong pagkasama natin. May nahimigan akong but sa sinabi mong Adonis. Para may nagbago sa sinabi mo, usal niya. Dahil yon sa narinig mo, hindi ba? Maybe, pero hindi rin naman to nagbago, Hazel. Mahal na mahal kita at girlfriend pa rin kita. Naisip ko lang na siguro dapat na maging clear ang lahat. You're already aware of my failed relationship 2 years ago, kaya kailangan ko muna maging sigurado sa lahat ng bagay. Ayoko maulit yon, dahil sa totoo lang ayokong pareho tayong masasaktan pag nagpadalos-dalos tayo. Hayag nito. Tumango siya dahil sabi na ni Andrea sa kanya yon. He even mentioned her to her once at naiintindihan niya to. At least nagpaliwanag to sa kanya pero hindi siya magiging clueless at mag-iisip ng di maganda. Pero wala sa isip mo na hiwalayan ako, di ba? Kung nasa isip ko yan, ginawa ko na dapat pagkatapos ko marinig ang sinabi ng iyong ina. Pero Hazel, hindi ko talaga inintay ko na ikaw mismo magsabi sa akin ng lahat and I'm still waiting. Waiting for me to tell you something? About what? Nagugulumihan ang hayag niya. Forget it. Nalilitong tinignan niya to pero hindi na to nag-elaborate pa kung ano nga bang gusto nitong sabihin. Kasi sa pagkakaalala niya, inamin niya nang alam niya ang tungkol sa plano ng magulang niya. Pero ba't parang may iba pa tong pinupunto? Pero di niya mahulaan ano yon. Tumayo na to at iniwan siyang nakaupo na may maaraming katanungan sa kanyang isip. Bakit ba kasi hindi nito in-specify sa kanya para maintindihan niya? Palagi na lang ibibitin sa ere at siyang bahalang manghula kung ano yon. Kapag akala niya maayos na sila, napupunta sila sa gantong sitwasyon. Pinigilan niyang sariling sundan ng binata. Ayaw niyang ipilit bigyan itong liwanag ang sinabi nito dahil ayaw niyang mag-away silang dalawa.